Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong abang lingkod, ang inyong ka-lunch date, si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras ng masaya at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po tayo ngayong araw na to. Itutuloy natin yung discussions natin sa mga parish practices. Pero bago po ang pagpapatuloy ng ating kwentuhan, ipapakilala natin ang ating mga kasama na nagbabalik mula sa break kahapon. Sister Tess. Oo nga, no? Sa lahat po ng ating mga kapamilya, kapatid, kabarkada, katrabaho, at sa lahat po ng ating mga mahal na tagapakinig, lalo na sa mga kapwa ko katikista, isang mapagpalang pananghalian po sa ating lahat. Muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. At tayo po ay magkasama-sama ngayon upang makisala sa amin sa habang kayo ay nanananghalian, ay kayo po ay inaanyayahan namin na makinig sa amin upang mapabusog namin ang inyong espiritual na buhay sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok sa ating Radio Apostolate Program, ang Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin yan sa DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo! Naku, ang mas lalong mahaba-habang bakasyon ang ating kakwentuhan na nagbakasyon grande. Sister Day! Magandang tanghali po at ako'y nagagalak at makakasalo kayo ngayon from 12 to 1. At ako po totoo, kakabubuhay ko lang. Resurrected ka na agad. Resurrection ka agad ako, no? Sa isang mahabang ngunit mabungang pagkikipagbanding sa aking anak na ngayon ay sa awa ng Diyos at tulong ng mga dasal ng ating mga kapatid ay nandun na at nakarating na sa kanyang pinatutunguhan sa London for a greener pasture. And I would like to greet my apo, si Dandan, na nag-birthday din ngayon. At congratulations din dun sa isa ko namang apo, si Daniel Finn, na nag-graduate ngayon. O, diba? Puro mga celebration. So, sana mag-celebrate po tayo ngayon for this hour sa pag-chichikahan natin tungkol sa ating topic ngayon. Okay. At syempre, meron tayong special guest, pero parang naninibago ako, nakaharap ko. Siya ngayon nando sa tabi, ano? Face to face kayo, ha? Oo nga, face to face, pero hindi siya yung anchor. Syempre, ang ating Father Pep. Okay, kanina ang pagdating ko, gutom ako, ha? Ngayon medyo introduction nyo pa lang nabusog na ako, ha? Kasi kailangan. Gagaling din yung mga umarangkada ngayon, ha? Energetic tayo dapat, Siyempre, sa ating mga listeners and takapakinig po ng ating programang Kwentuhang Katoliko, no? Good afternoon po at of course I'm very happy to be here kahit na medyo very tight ang schedule po ay dahil inimbitahan ako ng ating program manager kaya I have to be here, no. Wow. Ayan. Ganyan kalakas si Karen. No? Kasi kung hindi, di ba nanginginig pa ako, nanginginig pa ako noon. Humihingal pa. So diyan lang po kayo at isang oras tayo pong magkakasama-sama sa Himpapawid at tatalakayin po natin ang mga napakalagang bagay, no, sa ating pong paghahanda sa Semana Santa. Okay po, bago po tayo magpatuloy, kung gusto po ninyong magbahagi ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga saloobin, maaari po kayong mag-text sa aming text line numbers. Yes, Smart Subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282 at sa mga Globe subscribers naman po 0917-363-3738 0917-363-3738. So yan po yung mga text line numbers namin. Inaanyayahan din namin po kayong magbahagi ng mga kwento na maaari nating isama sa mga susunod nating talakayan.
ipadala po natin sa email address kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay KUWENTUHANGKATOLIKO@gmail.com. Kwentuhang Katoliko na email address. At maaari din naman pong ipadala sa ating Facebook page. Pwede pong mag-private message doon, pwede ring mag-comment. Yan po ang Kwentuhang Katoliko Facebook page, paki-like po. At gayon din, inaanyayahan din namin kayong makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Barkadahan kay Kristo, anchored by Father Pep and Sister Son. Ayan, ituloy na natin yung kwentuhan. Ako, Sister Tess, alam ko, kahit nasa graduation ka kahapon, minomonitor mo pa rin ang kwentuhan dito sa radio booth. Ewan ko, addicted na yata ako. Basta kumalembang alas 12 ng tanghali, ha? Yung cellphone ko nakatutok sa tenga ko kahit nagaano pa kaingay. Ayan. Kahapon, di ba, si Bernadette yung nagkukwento, may experience din pala sa pasyon ang batang yon kahit bata pa lang siya. Di ba yung mga parish practices natin, ayan, nagsisimula na yung mga pasyon, yung mga, naririnig na natin. Paggabi. Yes. Tapos yung isa sa mga hindi rin mawala-wala sa ating mga parokya, tuwing mahal na araw, yung mga processions, di ba? Oo. So yung Sigurado processions yan. pala na yan, nagsimula yan, pamana yan ng mga Kastila sa atin. At yung primary aim ng procession sa simula nung unang-unang panahon, kasi 'di ba sa Old Testament may processions na. Tapos yun yung sa royalty, or if you want to pay homage, or if you want to show power, sabi nga nila, 'di ba, yung processions. Pero pag abot natin, kasi religious in nature na yung processions, yun ay naging catechetical aid. Alam nyo ba, yung kahapon na discovery namin, yung mga karo pala galing yan sa mga senakulo. Nung una live. Tapos nung later on, kasi nga naman, kung live, kulang ka lang ng isang character. Wala na. So kailangan nilang gawing into yung mga rebulto, yung mga malasanto, yung mga images. Characters, So, yun no? ang mga Oo, isa sa nila. senakulo, lahat. So, ang dami-dami yata ng mga yan eh. Oo. Sa Bulacan nga, 80 yata, o kung ilan. Ang mga santo. Mga 32 lang yata yung na Tapos kita dito ko. sa atin, kung yung old parishes, Miyerkules Santo may processions na. Tapos yung Friday, Good Friday, mas konti usually yung karo kasi ilan na lang yun, di ba? Oo. Pero mas solemn at mas mahaba. So, natapos kami doon sa discussion ng processions. Ngayon, itutuloy natin processions pero another kind, ibang uri naman. At paghahanda na rin ito para sa Palm Sunday. This coming Sunday na yun. Oo, kasi 'di ba pag linggo ng palaspas yung tawag natin, 'di ba? Bago yung misa, may procession muna. Ang aga-aga may procession. Bakit kaya ganon? Siguro pwede nating itanong kay Father Pep yan. Bakit may procession muna bago ang misa? Nandito ang ating Ayan yung tagapagnumbay. sa Palm Sunday. No? Opo, Father Pep. Actually, dalawa yung parte ng celebration diyan, no? Yun nga, tama kayo. The blessing of palms, and at the same time after the blessing of palms, yung procession, no, towards the main church, no. Usually yung first parte ginagawa outside the main church, no. Where people they gather together, pagkatapos nga bine-bless itong mga palms, no, or olive branches, sabi nga natin, no. At napakahalaga nun dahil we are actually remembering that triumphant entry of Jesus in Jerusalem, no? At alam natin, ano ba itong Jerusalem na to? Yung Jerusalem, alam natin dyan ang the fulfillment of the Paschal mystery, no? Diyan na talaga niya haharapin, di ba? Jesus Christ. At ito, todo na lahat. No? Todo na to. Todo na to. Nandiyan Yan, ang todo na climax to. O, yung, scenes. yan ang climax Yung dyan mga sa sinabi Jerusalem. Old The Testament. start of the end. Yes, Tama po ba pero yun? ito nga, ang procession na to, this is very significant, no? Dahil yung triumphant entry, sabi, no? Matagumpay. Kasi yung mga branches, actually, sa mga Hudyo, no? This is parang the waving of the palms, no? This is a gesture of victory, success, yan, no? At ito hindi parang sa mga Hudyo lamang.
sa mga Grego, sa mga Romano, mayroon din silang mga ganyan-ganyan eh. Opo, Like tama. for example, itong mga Greeks, di ba? Pagka Olympics, yan. Victory. Pagkatapos nakikita nyo ba yung yung minsan the crown of the yung crowning, yung crown parang may leaves, leaves. di ba? Parang ganyan. Sa di ba? mga Romano po yun, no? Pati yan, sa mga Romano naman, hindi lang, yan, kasi sa mga Olympics ng mga Greeks na yan Sa mga Romano naman, yung mga parang nila, yung military victories, yung Opo. pagka Pag nanalo. nanalo. Kaya it's a sign of victory. Pag nanalo yung kanilang mga soldiers, no? They came from a battle, no? Sabi nga, naku yan, wave, yung mga branches na yan, no? And at the same time, when they welcome yung mga dignitaries ba? Mga royal people. parang Pagbibigay ganyan. pugay. Pagbibigay and, pugay yan, honor. di ba? Likewise, yan, inadapt ito at again, a gesture of victory, sabi nga. Dahil nga, baka sabihin natin, Father, paano matagumpay ito? He ended up, of course, in a very gruesome way, as they say, dahil death, no? Pero alam natin na yung kamatayan ng ating Panginoon, naku, hindi yan, it was not a loss, but a gain for us, no? It was victory. It was not a tragic event, di ba? Kaya nga victorious ang pagpasok niya sa Jerusalem because he will conquer Yun. no suffering and death, no, dito sa yan, no. And of course he's being hailed as a king, ha. Yung, like David, yung mga Hosana. Blessed Yung is he Hosana, who comes parang in the name of yan, the Lord. a shout of joy, no? Parang kay yan, yung kay Gary B. No? Shout for joy. Shout for joy. Yung mga ganyan Hosana, no? Pero teka, backtrack. Oo, Bakit backtrack. po entrance into Jerusalem? Saan magaling si Jesus? Yan, no? Alam natin, ang ating Panginoon, no? Halos umiikot yan. Naku, ang daming, palibot din ng ating Panginoon, no? Gala. Siya. Go into the whole Pampanga. Yan. Parang Go mga din siya, go. parang mga katekista yan. Go. Di ba? Oo nga, ano ba Parang yung mga ginawa niya? katekista, Kaya pagkatapos, ang nakaka-relate imagination ko, ha, galing Ibada. sila sa buong Pampanga. Tapos, uwi sila dyan sa DSF building. No? Tapos tayo naman, nagwe-wave ng mga branches. Pati ko pa nakita yun. Parang ganyan, no? Soon. Medyo, Try to magandang imagine, yan, tita, ha? tita. Oo, parang yung pag bumabalik ka, no? Kasi nga, pagbabalik. pagbabalik ng Panginoon ito, yung nga, just like, yung Mission mga accomplished. military personnel na yan victorious sila, yung mga sa mga Olympics, mga athletes, 'di ba, mga royal figures, no? And I think tama itong pagsalubong sa ating Panginoon dahil kahit na maraming mga kumukontra, mga pero the people who were there, no, they were shouting those very important parang song of praise, no? Especially binabanggit pa naman si Haring David, no? Parang ang ating Panginoon yan na nakita sa kanya ang fulfillment, no, of the Old Testament promise of the Messiah. Yan, parang it was I would say a moment, no? Pero alam natin hindi maglalas yan. No, Yun kasi nga po yung mga Muna mismong lang siya. mga Hosana, di ba? Sabi nga ng Welcome sa kanya. later on Pero talagang it was parang the moment for the Lord, no? Yun. Pero sa sa ancient Egyptian religion naman po, yung palm daw ay isang symbol ng funeral process. Yung ginagamit sa funeral procession, which represented eternal life naman. So, i-connect mo yan doon sa palm Later branch on. later became a symbol of Christian martyrs. So, Kasi alam nyo, yan, tama yan, ha? Yung mga palms na yan, hindi tatapon yan. hindi Tama. Diba? Kasi later on, baka babalik na naman tayo sa Ash Wednesday, ha? Oo. May yan, yung funeral, yung sabi niya, funeral. yung, kasi, yung palm trees na yan, o branches, later on, di ba, yan, susunigin, tapos, of course, that will, eternal life daw. parang death na naman yan, di ba? Yun na. We are mortals, Yun parang na nga ganyan, yan. no?
So, funeral din yan, no? About dying later on, no? Oo, naging ano daw, parang if bronze later became a symbol of Christian martyrs and their yung spiritual victory, yan. Or Yan. triumph over death. So, nakakonect pa rin dun sa... So, yung entry yan, parang yung the messianic moment. Yun. Yan, parang the moment of, eto na. Yan, Oh, ganyan, okay. Among, bakit hindi na lang po siya naglakad? Bakit kailangan naka-donkey pa siya? Di ba? Liit-liit ng donkey. Ano po yung symbol na yon? Yung donkey. Opo. Kasi yung, alam mo naman, no? Ang donkey kasi, it's a form of transportation and travel during the time of the Lord, no? ng mga kings. And Yes. nobility. And then, yun nga, yung pagka, talagang, no? Dapat nasa pedestal ka. Oh, yun. Kung talagang, I mean to say, yan, yung Messiah, no? Naglalakad, parang kulang, di ba? Kailangan nakataas siya. Yan, that kingly gesture. Kingly no? At saka hindi lang siya basta donkey, kundi yung hindi pa siya nasasakyan ng kahit na sino. Oo, yung Tsaka, malinis. di ba yung sabi nila, fulfillment din daw yan ng sabi ni Zechariah. Zechariah. Kasi yung Chapter sabi 9. niya, see your king comes to you. Yes. Righteous and victorious, lowly and riding on a donkey. Donkey, Oh, oh. yun, no? It's a fulfillment actually of a scriptural text in the Old Testament. No? Kaya Yan, prophet Isaiah, tama. Pero kaya lalong nagalit yung mga Sanhedrin sa kanya. Kaya diba? nga, dahil tinuturing na siyang ano, di ba? Doon na nagsisimula yung na-insecure na ang sila. daming mga big question marks ng mga Sanhedrin na yan eh. Di ba? So, yun po yung procession, no? Yung actually, saan galing yung procession na yan? Di ba galing yan somewhere near the church? Tapos, iikot yan kung minsan Kung maliit lang yung Lugar. town proper ng parokya, iikot yan sa town proper. Or kung hindi, within the parish. Vicinity na lang. Ako, kuminsan nga sa experience namin, Sige po. Ayan, Among. Paano yung kwento nyo? yung mga ibang pare, ha? Opo. Naku, talagang totoong kabayo ang ginagawa. Oo. Sa Naku, shield may- sila. Ano yung grande Kabayo. natin? May Oo, hindi ako tumatakbo yung kabayo. hindi ka nice na mga story dyan. Talaga. Pumapalpak May pumapalpak. Ay, yung tumatakbo. paring kuminsan nahulog sa kabayo, ha? May nangyari na. During the process, kasi nagwala yung kabayo. Dapat Hindi sanay nag-practice sa maraming muna. tao. Kaya ako noon, ako seminarista pa ako na witness ko na to no, hindi ko lang sasabihin kung saan at kung sino, no. Alam nyo, ewan ko, no, dahil nakita ko 'yon. Sabi ko pag pari ako, ay hindi ako sasakay. Tsaka And nakakatakot I never yung kabayo. tried na talagang yung sumakay ng In the first place, gano'n. dapat donkey, hindi naman yung kabayo. Oo, at saka at the same time, ang ewan hirap ko, no? naman ng donkey dito kasi. Kasi Wala mahirap naman naman hanapin. yung donkey, no. Oo nga. Buti hindi kalabaw. Para Baka inculturated. mamaya. Hindi, medyo, Incorporated. Kaya ako, I Yung never horn naman. tried talagang. Kasi it's a reenactment actually, Opo, no? yun, pero- Kung if you want to be true to the original, parang ganyan, nga di ba? naman. Pero I never tried it, no? For the past 26 years. Tsaka nakakatakot. Kasi nga medyo nakita ko ito Yung pare talagang tumilapon. Ay, di napilayan. Ay, napila. Hala. Tsaka mawawalan sa yung mismong Poise. hindi lang sa poise, tita, yung sentro ng celebration. Oo, talaga. Yung Mas Magiging masira. spectacle. Yung Kasi pagiging nga, sacred. nagwala yung kabayo, imbes na solemn procession, naging stampede yung Stampede. Kasi nga laki ng kabayo. Siguro yun na yung kabayo, yung... Intimidate. Hindi ba yung mga kabayo may Natakot yung siguro. ano ba ito? Blinders. May Oh, ganyan yung nga, blinders, 'di ba? Diretso Para hindi lang. masyadong makita. Yun wala kasi siguro Ay, natakot nakikita sa mga lahat. tao. Nagkulangan Baka ng first ano. time nung kabayo, no? First Oo. time. Yung mga tao hindi sanay siguro Kaya sa mga tao. nung nagpo-procession, hinahanap yung pare, wala yung pare. Oh no. Oh, nakabitin doon sa puno. Ngayon Kawawa na sasabihin naman ko si sana, calm down sa Q, sabi ko. Naiba yung Bigla nga nag-twist, nagkaroon ng Oo, twist. Iba yung kwento. Iba yung kwento, di ba? Oo nga. Oo, Kawawa naman si sabit pa yung Father. chasable ni Amo Kaya akala nila naging Batman pa. Superman. Naku, may comedy Oo. din pala kahit Kaya sa nga Pam ako Sunday. personally, tinandaan ko yan Ay, sabi ko never na ako. Hindi ko gagawin. Kasi isang mga dati kong parokya. Father, sige na, subukan natin. Ay! Ala? Ayoko.
sabi ko, They wanna try. you know, I never told them about the real reason. Ngayon, alam na nila. Bulgar na yan. Nabulgar sa madla. Palagay ko Talaga, na nasasamid yung oo. kumakain Ay. niya sa kakatawa. Kawawa yung pari talaga. Anyway, you go back to the discussion. O di among Ay, Superman tuloy yung pare. Tapos nang mag-procession. Oh, Nauna. patapos na yung procession. Bakit kailangan pang kumatok yung pari sa doors of the church, di ba, sa main door? Bakit kailangan pang kumatok? Pari naman siya. Ba't di na lang pumasok? Sa kanya yung ano dun eh. Paano kaya niya? Oh, maganda nga dapat bigyan yung no vacancy. O kaya Among ne? bigyan mo ng Paris freeze, keep out. Ay, wala na magse-celebrate ng Mass Among. Sino Diba? pa? May guest priest. Nasa loob. Oh, that's really very symbolical, no? Yung that Ayun. knocking on the door, di ba? Ano po yung sinasabi ng pari pag kumakatok? Actually wala kaming sinasabi. Ang ginagawa Gesture lang. namin yung palm na Hawak. binigay sa amin, yung malaki. Tapos Parang ipa- tungkol kasi, Parang, no? So ibabang namin ng 3 beses 'yan to open the doors. And that's very symbolical dahil nga, of course, ano ba yung door, di ba? It Opo. can Ayun. mean Among, bakit yan, sarado pa yung entry. door? Oo Yan. nga, oo Kaya nga, nga ba't sarado? entry Para... Yan, entry to Jerusalem. Yung nakasarado. So, the How mass- can you enter if the The door is door is closed, di ba? So, parang yung pasbul mayul ng Pisamban, yung ng yung main door. ng church. Yun po yung parang gates ng Jerusalem. simbolo ng Yes, Jerusalem. yes. So, symbolical talaga. Oo, at saka symbolical talaga. Parang the Lord is coming, no? Pumapasok siya dito sa syudad na to. No? And of course, it can also mean in a very Our hearts. personal way yung puso, Puso natin. natin. And as a church, no? Dahil nandun yung community, di ba? So Open we our hearts. we welcome Jesus, no? And we accompany him. Actually yung procession parang yun nga yung kasama natin ang Panginoon, no? Kasi yung procession, siguro na ano niyo yan, na discuss niyo sa mga previous Yun nga, it really symbolizes life, the journey. Yan. Yes. The journey in life, diba? Life is a journey, parang ganyan, no? Pero yung nga, yung parang samahan natin itong journey ng Panginoon, no? As He enters Jerusalem. Victoriously. Oo, May victoriously. hawak na sa- Pero yun nga, kung minsan, just like in a procession, ang ang temptation, ano ba, itutuloy ko? Kung baka kayong pagkapampangan, de nga liway, lamis sa sadsad. Oo. Di ba? Kung From minsan the past, mga iba opo, nag-shortcut na eh. Totoo Mamaltang na lang. Mamaltang na lang. Ayun ang Correct. mapagod. Oo. Ayaw nila ito, yung long ang method. usually, yung challenge namin dyan sa procession, yan, maligaya nga tayo ngayon, no? Nagbibibiro tayo. Pero, naku, hanggang kailan tayo, no, makikisabay sa Panginoon, no? Sa kanyang, ito nga, no? Yung kanyang paglalakbay, no? Kung minsan, along the way, iiwanan na natin siya. Oo Di nga, ba? no? That kind of thing, no? Kaya nga yung, hindi ba yung procession mag-uumpisa sa simbahan, tapos babalik din sa simbahan, no? Pero kokonti lang kung minsan, o kaya yung mga iba, nag-give up na. Yung Hindi iba na kaya. dahil sa kapaguran, o kaya kung minsan may nakita o nakipagkwentuhan o kaya Nahugot. nahugot, di ba? Ganyan ang nangyayari sa buhay natin kung Opo, minsan, opo. no? Kaya nga natin hindi natin na ipagpapatuloy, no? Yung ating journey with the Lord, no? Lalong-lalo na nga, kaya nga usually yung sa homily willing ba tayong up to the end, no? Yun nga, no? All the way ba tayo? Kakayanin Yan, no? ba natin Oo. ang pagsama kay Dahil alam Kristo? natin naman itong procession na ito, no? His entry to Jerusalem. Alam naman natin ang ito ang end point nito Oo nga. But ayun ang tanong. The prize. Hanggang doon ba sa wakas nandiyan ka? Kaya mo. Ipagpapatuloy mo ba? Misadsad ka. Yan, misadsad ka. Sabi Yun ang big question dun Naku, Mm. parang yan, yung ating susunod na topic kasi Yeah. masaya yung procession, di ba? Oo, Yung pero... triumphant Pero entry pagpasok naman sa simbahan, Ayun na pagkahaba-habang liturgy, Mm. bakit nga ba ganun? Kung Oo minsan, nga, alam ko may mga matatanda, yung mga bata, umaalis bago matapos yung Mahaba nga misa. ano. Mahaba, Hindi na yung iba nga may natatapos. arenola na. Bakit nga ba ang haba-haba? Naku, tatalakayin po natin yan Walang maya-maya. pampers. After the break.
Okay. Parang masaya yung discussion natin. Baka medyo makakumakain. Yan Si na, Father puno Pet, natin iba ang pa mga- 12 noon. Ayan, break muna po tayo at makinig sa isang magandang tugtugin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking umango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Hangahangat sa aming mga mata. Gawa-gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Nagbabalik po tayo. Naku, dito sa Kwentuhang Katoliko. Nagtataka sila bakit tayo sa kakatawa. Kasi Kwento ni
Father Pep kasi Kasi kung ano-anong comedy. yung kwento kanina. Kung yung ano-anong kabayo. comedy yung Si Palm Si Sunday Jesus comedy. naging yung- sakeo. Naging comedy. Oo, alam naman natin hindi talaga tragedy yung buhay ni Hesus Cristo, Oo di ba? naman, malay natin, may mga nakakatawa din nangyari. mga no? version. Hindi Mula naman last lagay sa week Bible. pa, sinasabi na naman natin, hindi naman kahit yung mga buhay ng mga santo na tinalakay natin, yes. di ba? Kahit si Santo Juana de Arco na burned at the Oo, stake oo, tama. after 20 years, nag-resurrect. So, yung mga comedy natin na kwento, Father Pep, sana wag mangyayari ngayong Palm Buhay Sunday. na. Nako. I have learned my lessons, kaya Natatak na sa ano hindi ni ko na Father. inulit sa buhay ko yan. Yung mga bloopers namin. Parang nai-imagine, na-visualize ko yung kwento niya eh. Oo. Baka mamaya ako Talaga. mag-isang mamaya, tumatawa naman ako. Nako. Lenten O yan, bloopers. siguro, pag nasa labas pa tayo ng simbahan, pag nasa church patio pa tayo, baka permissible pa yung mga comedy na yan. Pero, pagpasok natin ng simbahan, bawal na kasi ang sikip pag ganun, di ba? Ang Oo. dami-daming tao. Kasi, tama po ba, Father Pep, isang beses lang yung seremonyas na yan sa maghapon. Parang may ibang misa, pero yung liturgy na mahabang-mahaba, Yes, yung oo. blessing of the palms. Usually yan, main mass yan, no? At kaya nga, ugali na natin na walang mga anticipated masses sa Saturday. Kasi lahat hinahikayat na magsimba dyan sa Palm Sunday. yung Palm Sunday liturgy, no? Although of course, may mga iba pang mga misa later on, no? Pero ano na yan, yung mga simple entrance na lang, wala na yung procession, wala nang lahat yan, no? Although kung minsan we allow na after the mass, doon na namin binibendisyonan yung mga Palaspas. palaspas Pahabol nila. na. O pahabol na lang, no? Oo, yung mga Sa mga pahabol. ibang misa. But usually, itong main mass na to, it happens sa sa main church, and then usually talaga morning, yung the first mass, no? Of the day. Bakit nga po, Amo? Ulit? Bakit kailangan isa lang talaga? Yeah, dapat kasi nga yun nga si reenactment, no? Reenactment. So, hindi nga naman pwedeng paulit-ulit. Hindi naman. Ito dramatize pa Ulitin sana mo yan, na ano? naman yan. Di Oo nga, si redundant Among na. nasa puno na naman. Di ba? Oo nga, Hindi naku, pwede tatlong yan. beses Tagal na gagamitin nakasabit yung, sa yung kaba. Sus Maria. So, yung Hindi na pwede yun. Di So ba? yung tanong na yan, kasi 'di ba sabi natin Sister Tess last week, di-discuss din natin sa Lunes at sa Martes kung ano yung mangyayari sa Triduum. Oo. At yung mga seremonyas na yan, tigi isang beses din lang. Oo, isa Hindi lang. yan Yes, isa lang. pwede. Mm. Hindi pwedeng paulit-ulit. Oo. Sige, assignment na ni Father Bong yan. Tapos may washing of the Yeah. feet. Next week. Bakit nga ba? So, itutuloy po natin. Papasok na ng simbahan. Yun, magpo-procession na. Yeah. Yung iba yung procession sa labas, tapos iba yung processional from the narthex o yung pagbukas ng pintuan ng simbahan papunta sa altar. Naku, isang seremonyas na naman yan. Kasi alam ko, special na Mahaba-haba. special Oo. yung kanta dyan sa pagpo-procession na yan. Di ba yung hari ning Ano ba? paano nga ba yung kanta doon? Basta Pari? hari ning Jerusalem yata or something like that. Yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Di ba yun So, ang sinabi nila nun? Opo. So, may Kapampangan song para dyan eh. Pagka haba-haba at napakaganda, talagang makikita mo they are taking their time walking towards the altar. Yeah. Ganda, no? Dramatic. O, dramatic entrance. Tama po ba, Father Pep? Oh. Talagang dramatic yung pagpasok na yun. Yung ginuli-nubia, parang ganyan. Yung kanta Mm. parang ganyan. Yung ginuli-nubia. Yan. Tapos yung tama po ba talagang pag naglalakad kayo, hindi parang ordinary mass? Yes, oo. Oo, paano lakad nila pare? Paano ba yung- Kasi makikita mo, pare-pareho lang naman yung nilalakaran nila tuwing Sunday. Pero Bakit iba mas yan. mahaba mas matagal yung paglakad nila Sa sa position, linggong going ito? to the altar. Kasi again, Reenactment. ito nga, oo, no? Kasi siyempre naman, nakakita ba kayo ng parang minamadali yung di ba? Hindi Nagsusprint. pwede. Oo. Kailangan talaga yung very solemn. Solemn. No? Yung kumbaga ninanam-nam. Ang atmosphere talaga very solemn yan. No? Pati yung paglalakad, no? Very slow ang facing, no? Everything is really very slow so that Sacred. we can give justice nga dito sa reenactment
ng pagpasok ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem, no? At saka one thing more, Among, na napapansin ko, para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, naka-red kayo. Naka-red, yun. no? Kasi may ibig sabihin ng red. So, ano nga po ba ang ibig sabihin para po malaman Again, ng lahat? dugo, blood, no? Because this is also Passion Sunday. So, yung Palm Sunday, yung second part is actually, yun ang Passion Sunday, no? Kasi nga, mababasa dito, kaya matagal eh. Yung, the whole passion and death narrative. Dramatized talaga, Yan, pating oo. pagbabasa eh. So, hanggang sa, paglalakad, no? Tapos, yun ang paring sumabit sa puno na naka-wheelchair na. Kasi naka-wheelchair na. Mas mabagal yun. Mabagal yun, yung wheelchair. Di ba? Oo. At yun nga, pati yung mga prayers, usually kinakanta yan. Oh, yes. Chanted. Yan Pati yung salmo. Oo, Yung yun responsorial yung song. nakakabagbag-damdamin talaga. Mga chant. Oo, yun. Sinachant Yun ang siya. masarap pakinggan yung chant. Pumunta Tapos, na tayo dun sa mga prayers at yung mga kanta. At aabot din tayo dun sa mga readings. Although, hindi naman natin tatalakayin ng in detail yung readings. Kaya lang pero ako, mahaba yung readings. Mahaba Bakit? nga eh. Una, yung nakakapagtaka, di ba? Maraming nagtatanong yan. Yung kinakanta pagpasok, yun. Ingharing maligaya, daratang ya, Yan. aleluya. Yun. Pasbuli buklat ya, daratang. Yun yung daratang kantang yan, no? So, ang saya-saya nung kanta, bakit pag reading sa among biglang malungkot? Malungkot na. Yan. Kasi nga, alam naman natin, no? Kaya nga, that moment will not last, sabi nga. Pansamantalang medyo, pagpasok. ano lang yun feel it, parang, it's a fleeting moment Fleeting na, moment, that's the word. na ma-feel nila, of course, no? Masaya sila, and of course, ang Panginoon talaga masaya, no? But come to think of it, why Jerusalem? Kasi, yan ang Paschal Mystery. Ang endpoint talaga ng Jerusalem is the Paschal Mystery. At ano ba yung Paschal Mystery? Passion, death, death, and of And the course, the resurrection resurrection. of Christ. Kaya medyo lulungkot na naman. Oh, yun na No, nga. parang kuminsan symphony yan, di ba? Minsan mga chandararan, mga ganyan. Pagkatapos may parting medyo Napaka-Beethoven talaga. Beethoven, medyo ang parting yan. Tapos very slow na yung kanta nila. Para bang Alam mo, kinumpose ni Beethoven yun nung medyo nagbo-vocalize sila. Parang ganyan. Biglang na ano niya. Tapos Ang galing naman na sa isip niya, no? Okay, so yun ang nangyari diyan, no? Yung bakit parang why a sudden change of emotions or tone, no? Sa gospel, no? Well, it's because of that, no? We are entering now into sabi nga, the central mystery of our faith. At whether we like it or not, this mystery, ano ba yung Paschal mystery nga? Yan. Naku, sakit, no? Ang passion, naku, yan. walang Kaya medyo, makakaranas. whether we like it or not, that moment of victory, yan, Yun. talaga maglilid yan sa Resurrection. the passion Victory. and death of the Lord. Ayan, may texter tayo, si Ruthie. Oh, Rudy. Sabi niya, good noon, Father Pep and 3 angels. Naging angels. Wow. Charlie, si Si Ruthie ba yan? Fathers. Opo, si Rudy. Hello, pasasak- Tita Ruthie. Pwedeng sumakay sa kabayo siya. Naku, Oy, Ruth, ayan red na, horse. ayan na. May red horse cake yan. Rudy, mag-aaral ka ng mga bayo. The Bible tells us people cut the branches from palm trees, lay them nag-research across siya. Jesus' path, and Yan, oo wave nga, them yan, in the yan. air. They greeted Jesus not as the spiritual Messiah who would take away the sins of the world, but as a potential political leader who would para sa overthrow kanila, the Romans. The shout, Hosanna, meant save now. Ruth po, hehehe. May hehehe pa talaga. Oh, nagre-research yan eh. Kaya nga, the Vedic kingdom, no? Parang, Vedic. yun ang kanila talagang, inaasahan sa Mesiyas, no? Kaya nga, yan, very symbolical din yun, yung, hindi lang yung palm trees, no? Yung balabal. Balabal. Inaano sa yung cloak, di ba? Opo. Ayan, ako, dun sa dati kong parokya dyan sa Santo Tomas, no? Yung mga tao, yung balabal nila. Dadaan ako sa mga balabal nila. Talagang ilalatag sa dadaanan mo. yan. Ama. Ilalatag yan.
Buti pa yun, hindi nasasabit Talagang sa feeling halaman. ko, no? Sabi ko, wow, nasa parang red carpet. Kasi nga. talagang Ang sarap hari pala eh. pag gayong ganun, Masarap ang no? feeling, Oo, ano? masarap mong feeling. Ano, Among, ihahanda na natin para sa Sunday. Mga balabal Mga dyan. So yun, Yan. no? Oo. Totoo yung sabi ni Ruth. Yun ang kanilang that's their concept of the Messiah, no? Pero well, come to think of it, yan, let's get real, sabi ng Panginoon. Di ba? I have come not to be the parang victorious king just like David, no? Yan yung the one who will free them from the Romans, no? Hindi siya parang girero. Oh, yun Yan. Oo nga. nga, hindi nga Oo, talaga. parang ganon, no? Oo. At later on niya, kaya yung mood from that, mag-iiba yan. Kaya passion. So, yung second part, puro passion yan. Yung reading po, di ba, for this Palm Sunday, yung Gospel of Mark. Ayun, ang haba-haba. Ang haba nga, no? Di ba rin, ano pa yan? Parang dinadramatize O, pa yung yan. iba, pakanta pa nila yung Oo. binabasa. Tapos yung kwento, kasi si Father Baron, di ba, yung isa sa mga sinusubaybayan natin sa apologetics tsaka sa catechesis, nilabas na niya yung homily niya for Palm Sunday. Yung sinasabi niya, strange nga naman kasi yung mga nangyari nung panahong yon. The day before, kumakanta pa sila pero alam ni Kristo na mamamatay na siya. Oo. O bakit nga ba ganun? Kumakanta pa sila kasi alam naman niya na mamamatay siya. Alam niya, yun talaga yung mangyayari sa kanya. Para daw, kunwari kung ngayon, nasa death row yung tao, tapos bibisitahin siya bago siya mamatay, o nagkantahan pa sila. Kasi alam nila, yun ang victorious na, Oo, na eh. oo. The victorious part of the mission. Yes. So, ang ganda, maganda yung, although, pasimula pa lang ng Holy Week yan, kung sa Kapampangan, yung tawag natin, pamuklat Pamuklat. yapamo, kay Oo nga, no? Semana Santa. Sa kalye. Kaya nga pati yung kanta nila, no? Kasi hanggang yan, ha? Hanggang Good Friday, yung mga kanta natin. Pero yung sa Good Friday, yun nga, yung hindi na yung mga song of praise and victory, no? Yung tawag natin sa Pampangan, ang ganda, yung panagulele. Oh, Ay, ang yes. ganda, Opo. panagulele. Ano ba sa English yung panagulele? Panaghoy. Yung sa Tagalog, Panaghoy ba panaghoy. yun? Panaghoy. Ano nga ba yun? Sa English, threnody yata. Yung, Parang ganon. Yung panagulele means Sa Kapampangan na ang isang taong naghihirap. yung panagulele. Yung mga ganyan, no? parang, ano ba yun? Remorse. Panaghoy. Tama yan. Siguro yan ang Tagalog. No? Agony. Sa atin pa, yung parang Agony. ganyan. No? So, kung kunwari, tayong tatlong angels ni Father Pep, bago ko tatanungin si Father Pep, I'm sure iba yung gagawin niya kaysa sa atin. Ano yung preparations na ginagawa natin para sa Palm Sunday na to? What do you mean by yung... Yung pangsariling Spiritual. preparation. O pwede din namong, naglilinis ba tayo ng bahay kasi darating yung maraming bisita o baka naman yung mga kubol dumadaan sa harap ng bahay Oo natin. naman. No? Pwede yan. Kasi alam mo yung... Well, ano ba yung... Let's face it, dito sa Pilipinas, yung Holy Week, it's really, parang bakasyon and grande ng Bakasyon. marami, di ba? Banding Although time. ngayon, ang ganda nung lumabas sa CBCP si Father Anton, sabi niya, it's our spiritual vacation daw, Yun. ang Holy Week. Oo, totoo So, yun. nagbabakasyon tayo, not to enjoy and to, go to places na, ayan, mag-ingay tayo, kaya, yung comfort, no, yung unwinding. But first and foremost, itong Holy Week talaga, yes, it's a vacation, but we take time to be with God, no, to be with the Lord. Lalong-lalo na ito nga to meditate closely, no, itong ating pinagdiriwang yung kanyang Paschal mystery. And at the same time, yun nga, magdala rin sa atin ng soul searching, Self-emptying. Self-emptying. At the same time, yung tawag nga ng panahon na ito, no, yung pagbabago ng sarili, May tanong lalong-lalo yan. na ngayong Year of the Poor, nako. Ay, Oo nga. totoo yun. To suffer with, no, yung sabi nga to feel with the poor, no. Nandiyan ang Panginoon sa kanila, di ba? So maraming preparation siya, no. But ako personally, it's more on, Spiritual Oo, experience. yung personal and spiritual formation natin, no, preparations, no. Napakahalaga yan, no. At wag tayong madidistract sana sa
Kasi hindi naman lahat Katoliko rito sa Pilipinas, di ba? Opo. Pagkatapos yung sa TV, parang ordinaryo lang sa mga ibang station, no? We can be distracted, no? Pero sana take time, a special time, and it's really, no? Yan, yung more prayer time ngayong Holy Week na to, at talagang we get closer and closer, no? To the mysteries of our faith, as they say. Oh, di ba yan? That's what I'm praying for also, no? Yung panahon ng pagme-meditate sa panahon ito, ng pagpasok ng Semana Santa. Sana nga lahat ng tao, hindi lang sa panahon ito, magagawa yung pagmumuni-muni sa sarili, yung pagbibigay, pag-aabulo, yung tawag dito, yung lahat para sa yung panalangin. Sana ang panalangin ay talagang taos sa kalooban ng bawat isa sa atin. At pag umuwi yung mga nagpupursisyon sa Palm Sunday, yung dala-dala yung mga Palaspas. parang Palaspas. palaspas nila, Nilalagay sa And mga usually, linalagay sa sinasabi. kanilang mga altar, windows, o kaya sa tsaka windows, sa o kaya doon sa image ng Front door. front door. Ayan, okay, yung Christ the King, something like that. Yung iba ganyan, no? I think that's a very beautiful gesture for me, no? Dala-dala mo yung simbolo na publicly you declare that Jesus is really your Messiah, parang ganyan, no? Tapos yan, right in your own home, di ba? Hindi ba ako pagka nagbe-bless ako ng bahay, ang ganda nung, hindi ba, Jesus is the the master and the head of this house, o parang ganyan, no? O parang ganyan, the great visitor or ganun something. nga, Ang ganda nung that we acknowledge, hindi lang diyan sa simbahan, nag-procession tayo, no? We celebrated Palm Sunday, pero bring along that palm, no? Because it's a symbol that, yan, papasakop ka sa yung Mesias, sa yung hari, parang ganyan, no? And at the same time, yan, yung palm na yan, babalikan mo rin yan, di ba? Nandyan parate, huwag mong ialisin yan. Kasi naging sacramental na yan, Ayun. Sa bahay Diba? namin, sa front door ng house Sa namin, lintel. naka-cross siya eh. Yan, no? So, Cross ko siya. paano yun? Pag sacramental, bawal pong itapon? Oo, kasi of course. blessed dapat. yun eh. Ano yung ibig Dapat sabihin na. nun? Eh, So, ano po na yung yan, gagawin natin pag ganon? Kung Ah. luma na, kung... Hayaan Sana, na lang na pag- matuyo pag hanggang Holy dumating Thursday. ulit Yung ang ginagamit Semana yun. Santa. Di ba yun ang ginagamit natin na binibigay sa church para gawing ash para Tuesday sa Ash before Wednesday? Ash Wednesday. Yun. Iipunin niya na Opo. usually yung iba, lalo na sa parokya, no, mag-announce si Father. Yung lahat ng mga ano nyo, all yung palaspas. mga palaspas nyo. Palaspas. Dalhin nyo rito sa ganyan date kasi yung aking sacristan at saka yung ano natin, liturgy committee, yan, susunugin Susunugin yan yan. at gagawing ano nga. So yun nga no, at saka isa pa, yung palaspas na yan dahil sa ang dalingang matuyo, parang yung freshness ng palaspas kapag ginagamit natin during the Palm Sunday, fresh na fresh pa yung pagmamahal natin kay Jesus. But then later on, matutuyo siya para na rin yung pag-iibig natin kay Jesus Christ na siya nating binibigyang buhay ulit, sinasariwa ngayong Semana Santa. That's Tulad very ng mga Hudyo, di ba? Yung mga Hudyo mismo nagsigawan at nagbigay papuri kay Jesus. But then later on, sila rin mismo yung lumipak sa kanya. Oo nga. Kaya ganun Meron bang nag-text? mga nagsisigawan talaga. May texter pa yata Ayan, tayo. may Ha? texter tayo. Kahit patapos na tayo. Ayan, from 8117. Good PM po, paki-greet po sina Charm, Jade, Junjun, Joyce, Gab-Gab. Salamat po. Ay, may listener tayong nagpapag-greet. At Talaga. sana po, patuloy kayong makinig sa Kwentuhang Katoliko para... Oo, marami silang matututunan. Oo, at i-greet po namin kayo every now and then. Isigaw mo. Isigaw sa Kanilang galak. pangalan. Para mag-re-echo sa Yan. lahat, di ba? Parang yung nangyari nga sa story ko. Ang sigaw nila, hindi Osana. Luka rin niya yamo ka. Secret kung sino si Among na yun. Luka rin niya yamo nga ta. Naging nga, where is grabe. the Christ? Baka Where is tatawa the- niya na ako pag the parish priest. Dahil yung kabayo, wala na yung pare. Eto, may isa pa. Tanong ito para kay Father Pep. Galing sa 2137. Totoo po ba pag na-bless yung palaspas, parang i-wave-wave sa bawat sulok ng bahay para umalis daw po yung mga evil spirits? Wasiwas. Iwas. Oo. Totoo yun, Father. Minawasiwas. Kami, Totoo po ba yun? halimbawa, sige, si Among din, right afterward, mag-share Well, ng konti. actually, hindi lang sa bahay. Doon sa simbahan talagang wini-wave yan. Opo, opo. Sabi ko nga, as we
as we Conquered reenact, no? Kasi yun nga yung that's part of the reenactment, no? Kung makikita nyo, yun nga, kahit na yung mga movies ng ating Panginoon, di ba? Yan, nandun talaga yung waving, no? Then they shout, song of praise and everything, Hosanna, Hosanna. So, kung i-wave nyo rin yan sa bahay pagdating ninyo, yung iba may ugaling ganun talagang gagawin Biniwave nila. nila. Yeah. Sa mga I sulok. think just like any sacramentals, no? Kasi yung mga sacramentals na yan, mga gamit yan na yung na-sanctify, na-bless. Yung mga branches na yan, as sacramentals, like holy water, like yung mga mga libro natin, di ba? Yung mga sacramentals yan They symbolize the presence Oo. of God. You can do that, no? Again, it's the amount of faith that you put into that In gesture using them. of moving those palm branches, no, holy branches. So ako ganun ang interpretasyon ko, no. It boils down to, kung may faith ka na by doing that, by using the palaspas. Ako, there's nothing wrong with that. I think that's a good gesture na you want to drive out, no? The Evil bad spirits. spirits. Kahit yung Opo. pong nilalagay sa pinto, Mm-mm. parang sinusundan po nila yung nung nangyari nung yung smoke of death. Mhm. Pag nilagay nila yung lamb's blood Mm-mm. sa lalampasan at hindi sila. Ayun, oo. So yan parang dahil si Jesus Christ ang triumphant na. ang So not victory only niya. the evil spirits ang dinadrive away ng mga palaspas sa mga bahay natin. Kasi Yeah. I still remember when I was still young, yung nanay ko ang ginagawa, pagka lumilindol, kumikidlat, Ano ang gagawin ng nanay ko, nagdarasal, and then kukuha siya ng suka, ibababad yung palaspas, and then iwiwisik niya sa buong bahay. And then, madadrive Talaga? away talaga yung kidlat. Yung Oh, kidlat na interesting. nakakatakot. Opo, ganda. totoo. Ngayon ko lang narinig yun. Oo. May bago tayo magtapos kasi oras na yung Oo ating nga, oo. kwentuhan eh. Talaga naman. May bilin si Bernadette sa mga magsaserve daw sa linggo. Kasi na ano niya yung kwento ni Father Pep ng nuka rin niya among. May isang former parish priest daw kami. Nung malapit na magsimula yung seremonyas, Oo. yung tanong na ng mga nagsaserve, nuka rin niya yung palaspas ng amo. So, Parang hinahanap. So, Palaspas nuka rin niya yung Oo. Yung ano mga- mismo, oo. parang staff. Oh, So, staff. bilin niya sa lahat ng mga nagsaserve, gumawa na daw kayo ng checklist Para walang maumit. para walang Oo, walang magtatanong. Doon ka rin eh. Pati isama Ay, na rin nako. si Among doon sa O, pati checklist. si Among isama. Nung ka rin ni Among, nagbibihis pa si Among. Ayan. Napakasaya ng ating kwentuhan ngayong araw. Parang bitin, no? Oo. Parang gusto pa nating mag-extend. Well, yung siguro the bottom line dito, yung pag-uwi natin, baon natin yung karanasan na yon, no? Yung our Palm Sunday celebration. At the same time, napakahalaga yung from the church, you bring it home, di ba? Yung karanasan na yan. Tapos nandun yung palm, no? Oh, yes. At saka, wag po nating hayaang matuyo na lamang tulad ng palaspas, Yun. yung pag-ibig natin sa Panginoon. Wow. Para natilihin nating laging sariwa ito sa Yun. pamamagitan ng pagpapakita natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pagkikipagkapwa. Oh, at siguro kung sa mag-asawa, ha? Pag naglolo ko yung mister, kunin mo yung palaspas. Pamalaspasan mo yan. Gutom na nga si Among. Di ba? Iba-iba na yun. Oo. Pwede yun, di ba? Yung mister mo, palaspasin mo. Para maalis yung Para bad spirit maalis sa kanya. yung evil spirit sa Oo kanya. nga, oo nga. Sige, Sister Daisy. Sige, speaking of balasbasin, yung mga palaspas sana natin ay mabalasbas lahat ng mga negative vibes natin sa kalooban Yeah. natin para maging positive yung mga vibes natin, di ba? Energy. So let us feel the presence of God and the victory of our Lord sa Sunday, sa Palm Sunday. Let God be victorious in our lives. Ayan. Sige, tapusin na natin sa isang dasal. Tapos, magpapabasbas na rin tayo kay Father Oo, Pep. balasbasin Para, Samantalahin natin. oo, good disposition tayo sa Oo. Palm Sunday. Sige, ako nang magbabasa. O Almighty and Eternal God, look upon the face of thy Son Jesus. We present it to thee with confidence to implore thy pardon. The all-merciful advocate opens his mouth to plead our cause.
Hearken to his cries. Behold his tears, O God, and through his infinite merits, hearken to him when he intercedes for us, poor, miserable sinners. Amen. 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 Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at naway pagpalain kayo ng Diyos sa ating paghahanda ng Semana Santang darating na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan. Handang-handa na tayo. Thank you very Salamat much. po sa At maraming pakikinig. salamat po sa inyong pakikinig. Sige, Karen, at magpaalam na kayo. Ito na naman po, natatapos ang isang episode ng Kwentuhang Katoliko. Magkarinigan po ulit tayo mamayang 6 to 7 p.m. sa Barkadahan kay Kristo at sa Lunes. Abangan natin yung ating katekisis on the Easter Triduum. At saka nawa po, ngayong darating na linggo, ang Palm Sunday o Domingo de Ramos, ika nga natin, ay magkaroon po tayo ng tunay na pagpapahalaga dahil sa kahit na paano mayroon po kaming naibabahagi sa inyong kaalaman kung ano po yung mga isineselebra natin, lalo na ngayong parating na ang Semana Santa. Salamat po. Thank you. At nawa tayo po'y maging buhay na palaspas sa bawat isa at nang lagi po magwagi ang good, ang mabuti laban sa kasamaan. Hanggang mamaya pong hapon, kita-kits tayo.